Ano bang meron sa pink house na to at bakit lahat ng napunta sa Montmartre ay kailangan magpicture dito? Bonjour, it's Kimi and welcome back to another chapter of my life here in France. By the way, continuation pala to ng vlog ko after namin pumunta sa Madame. Naisip namin na since nasa area na rin naman kami, pupuntahan na rin namin yung I Love You Wall dito sa Montmartre. Kasi sakto, hindi rin naman siya ganun kalayo from Madame. Siguro from our previous stop, 15 to 20 minutes lang naman ang magiging biyahe. Basta depende kung saan kayo manggagaling. And kung magmametro kayo, pwedeng line 2 hanggang Pigalle, then konting walk or line 12 hanggang Abeses. Excited pa naman kami kasi syempre Paris is known as the city of love. So parang sayang naman kung hindi namin mapupuntahan yung famous Mur de Jetem or I Love You Wall. Kaso ang nakakalungkot lang pagdating namin sarado siya. Kaya ayun, hindi rin kami nakakuha ng magandang footage. Pero habang nandun kami, naisip ko rin kung bakit nga ba naging tourist attraction ang simpleng wall na ito. Napasearch tuloy ako at ito nga ang pagkakasabi na ang I Love You Wall is actually an artwork created by Frederic Barong and also Claire Quito. It has 612 enameled lava tiles with the words I love you written 311 times in 250 language. Wow, grabe, sobrang dami palang salitang I love you. Actually, hinahanap ko nga dito kung nasaan banda ang Tagalog word na mahal kita. Kaso hindi ko siya makita, siguro kasi natatakpan siya dahil under maintenance yung place. And yung mga red marks naman sa wall represent pieces of a broken heart. So parang symbol siya ng humanity na magkakaiba pero sinusubukang pag-isahin ng love. Kaya pala maraming couples and tourists ang pumupunta dito. Kasi parang simpleng wall lang siya pero ang lalim pala ng mga meaning. Pero alam nyo ba, ang best part dito, free lang siya. Unfortunately, hindi lang talaga kami sinuwerte sa timing. So instead na magstay kami doon, nag-decide kaming dumiretso sa next destination. At ito nga, ang La Maison Rose. Grabe, ang tagal ko na nakikita to sa internet at gustong puntahan. At ngayon lang pala yung pagkakataon na yun. Dahil hindi kayang lakarin, kaya sumakay kami ng bus and hindi naman siya ganun kalayo. And habang papunta kami, mapapansin nyo talaga na ibang-ibang atmosphere ng Montmartre. Kasi parang may sariling personality yung neighborhood na to. May mga cobblestone streets, old Parisian buildings, little cafes, artists, at mga corners na kahit simpleng street lang, parang automatically nagiging magandang background sa picture. Kaya sobrang ma-amaze ka talaga. And finally, we arrive at La Maison Rose. By the way, ito yung famous pink house na madalas nyo nakikita sa Instagram, TikTok, at mga Paris travel video. Pero ang interesting dito, hindi lang siya sikat dahil pink siya. Kasi ang La Maison Rose has a long history connected to the artistic life of Montmartre. Kaya pala. Around 1905, the house was bought by Catalan painter Ramon Piso, who was friend with artists like Picasso and Dali. Then, noong 1908, his wife Germaine Gargalo repainted the exterior pink and opened La Maison Rose as a restaurant. So, ito pala ay hindi na ordinaryong bahay dahil isa na siyang restaurant. It eventually became a gathering place for artists and people connected to the artistic community of Montmartre. Kaya pala ganun siya kasikat. And over the years, naging associated din ito sa iba't ibang artists and famous personalities who frequented Montmartre. Ayan, napasearch tuloy tayo. Kaya kapag nakita nyo itong little pink house today, you're not just looking at a pretty Instagram spot because you're actually looking at a small piece of Montmartre's artistic history. Kaya pala hanggang ngayon, kahit maraming tourist ang pumupunta dito para sa picture, may story talaga behind the place. And honestly, I think that's what makes Montmartre so beautiful. Kasi kahit talaga ako, sobrang mangha ako sa unang tingin. At sa isa't kalahating taon ko nga dito sa Paris, ito nga yung first time ko na pumunta dito. At alam nyo ba na itong Montmartre hindi lang siya yung famous landmark. Sometimes it's the little streets, colorful houses, old cafes, and buildings with stories that make you feel like you're walking inside an old Paris movie. Kaya if you're planning to visit La Maison Rose, just remember na restaurant talaga siya. So don't expect na parang museum na pwedeng pasukin anytime just for picture. Pero pwede kang pumasok para kumain at magstay o kahit uminom man lang. Alam nyo ba, maraming places talaga dito sa Paris na kahit ilang beses mo nang nakikita online, iba pa rin talaga kapag ikaw na mismo yung nandun. By the way, after nga namin mag-capture ng mga moments, sumilip nga lang ako saglit sa souvenir shop dito para lang makita kung magkano nga ba ang mga tinda nilang souvenirs dito. And hindi na rin naman kami nagtagal kasi may isa pa talaga akong gustong habulin that day. At ito nga yung solar eclipse. By the way, late upload lang to since ang daming kaganapan kaya hindi ko na-upload on time yung mga vlogs. August 12, 2026, may solar eclipse na visible dito sa Paris. And originally, gusto ko talagang pumunta sa Eiffel Tower para panoorin at makakuha ng magandang footage. Pero dahil sa dami ng ganap that day, hindi na ako umabot kasi yung eclipse sa Paris started around 7:22 p.m. and maximum around 8:17 p.m. Pero kahit hindi ako nakaabot sa Eiffel Tower exactly the way I planned, I still decided to make the most out of the evening. Kaya nag-picture taking na lang ako, nag-video, and syempre nag-enjoy din. Kaya instead of saying sayang, hindi namin
nagawa, I start saying at least nandito pa rin kami at least may bagong memory na naman. By the way, nagtagpo na lang kami dito ng partner ko sa Eiffel Tower dahil galing siyang work at bago tuluyan matapos ang araw namin, dumiretso rin kami sa food court malapit sa baba ng Eiffel Tower. Pero hindi ko na muna isasama lahat dito kasi baka maging sobrang haba na ng video. Kaya for now, that's another little Paris adventure with me. So yun lang, thank you for spending another day with us. Don't forget to follow Kimi in France. A biento! Bye!